Hindi lamang sa laman, kundi maging sa spiritual po. Yung ating pagsasama-sama ito, hanggang langit na po ito, ha? Amen! Sabi sa kayo, walang naiiwan. Walang naiiwan. Galing po kami sa Bella. Nung nakaraan, ilang linggo na rin nakalipas. Ako, at habang nag-preach ako, sa isang church na duguan. 6 na buwan na walang pastor sapagkat dinisipin na yung pastor. Balik yung pastor, kung titignan Superman, may kahinaan din po yan. Nagkakasakit din ng pastor. Hindi po yan isang itinayo dyan na parang napakalakas po, nangihina po. Kaya po, kami ng mga pastors, ang purpose namin doon ay makipagliling sa dating presidente ng Bethany sa Isabela. Ano? So, yun ang purpose. Na ngayon, pinabutan kami ng linggo doon, iginalan kami sa mga simbahan. Meron po tayong mga kapatid ng Bethany doon. May 20 simbahan doon. Ano? Dahil dito sa Calabarzon, 6 lang eh. Dito sana nababasa. Yun po. So, maliban po sa bayaw po si Pastor sa amin, sa ngayon po, ang inyong paglingkod, may bahay, ay tumatayo pong Vice President ng BMC, Bethany Evangelical Missionary Church in the Philippines, yung sa Mindoro yun. Magkaibang lugar, pero in the spirit, Bethany, Isabela, Bethany Evangelical, isa po yan pinagmulan niya sa Amerika. At yung pong Bethany sa Mindoro, cluster po yan. Kaya merong cluster 1, 2, 3, at ang Calabarzon, cluster 7. O kaya po, kasama po tayo sa cluster 7. Ngayon, sa cluster 7, may mga cluster leader. At nagkataon, nasa ngayon, ako ang cluster leader. Ngayon, nakita-kita yata, dahil kita-kita natin, BMC, Calabarzon, gathering, noong pandemic pa yun. Natagal na. Kaya nalimutan ko na yung mukha nyo. Yung iba ay lumaki na eh. No? Nagbinata na. Mga bata pa yung iba dito eh. Kaya, pag lumapit sa akin, titingnan ko mabuti, okay, kilala ko. Ngayon. So yun po, ngayon, pag mula nun, wala nang connection, kundi kami ng mga pastor, meron kami regular meeting. Pero, nung nag-preach ako sa isang church, maliit lang yung church eh. No? Ang sabi ng Lord sa akin, magbibigay ka dito ng kalakasan, samantalang yung churches doon sa Calabarzon, dapat puntahan din. Yun yung utos na pinagagawa sa amin ni Lord. Puntahan, ikutin. No, kaya sabi ko, hindi kami inimbita. Nagulat na lang si Pastor Sam. Ito ang sabi ng Lord sa amin. Dapat puntahan. At sa ngayon po, pangatlong simbahan na itong inikot namin. Pangalawa, yung una sa Pinakawitan, si Pastor Iyo, meron tayong church doon. And then, ito nga po. Kanina nakausap ko si Pastor Iyo, pag-usapan nila, kay Opo siguro, doon naman po kami. Eh, ba't Pastor Palayas-layas kayo? Yan ang tanong gusto ko, di ba? Ay, kami po yung retiro ko eh. 60 years old, senior na po kami. Yung anak namin na nagpapastor sa Marawoy, si Pastor Todd, si Risa. Nataki siman, tinawag ng Diyos. Kaya yung mga siman dito, hanggang kayo, pagtawagin kayo ng Lord, na magpastor. Amen! Sabihin nyo! Amen! Parang gusto nyo lagi ikuha, siman, tinawag ni Lord si Brother Arman. Tatanggi ka ba doon? Wow! Amen? Kaya, yung po ang dahilan kung bakit natin narito kami ngayon. Ngayon, salamat sa Diyos sa pagka. Na-check po naman na joint fellowship pala kayo. No? Kaya, pero alam mo, pag-akit ko pala dito, naramdaman ko na, nililipat kayo talaga ng Lord.
Hindi dahil sa nahirapan kami umakyat. Kundi talagang ramdam ko, ililipat kayo ni Lord sa mas komportable lugar. Bakit? Ang iyong pastor, pastora, nahirapan na po yan kahit bumaba. Kaya dapat yung mga bata dito, kasama namin mananalangin na magkakaroon na kayo ng bagong lugar. Salamat po sa 5 na naniniwala. Magkakaroon kayo ng bagong lugar. Amen! Salamat tayo sa mga umaya. Dapat ganun, pag nakikinig ka ng hulugkad at medyo talagang may dating sa iyong puso, amin ka doon. Ibig sabihin, naniniwala ka at sinasang-ayunan mo yun. Amen? Amen! Praise the Lord. Ready na pa kayo? Amen! Kanina pa ako, ready sa sasabihin ni Lord. Amen! Even ako po, nag-aabang sa sasabihin ni Lord ngayong umaga. Meron po akong outline, pero hindi pa ako magdedepende sa outline. Hindi pa ako yung sasabihin ni Lord. Amen? Amen! Praise the Lord. So, kanina, nabanggit ko. At yun naman ang sinabi ng Panginoon na makabagaling kayo sa buong ng pagkatao. So, hindi ito ang mensahe ko. Pero, mahalaga ito eh. Kasi masasayang yung mensahe ni Lord ay nenda kung hindi natin maintindihan itong aking ilustrasyon. Kayo, Neng, kayo yung tatlo. Parang kulay nyo eh. Mas maganda yan. Ayan. Bilisan mo at ako nung kaya, kitang si Pastor Tan. Ikan kayo mong banda. Yan. Ito po ha. Hindi po ito logic. Hindi ito magic. Ito totoo. Ang sabi sa 1 Thessalonians 5:23 na tayo ay magkaroon ng kapayapaan, no? Kapayapaan talaga. Kahit wala kang maraming pera, kapayapa ka, okay, di ba? Amen! Maraming may pera, hindi payapa. Ano? Kaya nga doon sa Facebook, nakita nyo, hindi naman talaga problema pera. Yung walang pera, ang problema pera. Di ba? Yung may pera, ang problema sa inyo, ilalagay doon. Hindi ba katulong yun? Baka may biglang pumasok. Kaya pareho, may problema. Hindi pera ang problema. Ang problema kung saan tayo. Okay. Ito po tayo. Ay, mahulin mo tayo. Body. Dito kayo sa gitna, oh, kasi naka-live tayo yan. Oh, hindi ka makikita. Huwag na magtago. Ayun po, sa mga naka-online po, pagpalayan kayo ni Lord. Ano po? Dami mo po, followers eh. Followers na rin ako eh. Okay. Kanina ko tawag itong tatlong ito eh. Sige lang, sige. Enjoy yung Lord yan, di ba? Okay na? Okay na. Okay. Talagang precious Lord, makapal, ano? Amen? Body, soul, and spirit. Okay, yan tayo. Ngayon, ang function ng body, doon sa mga pinag-aral natin, meron tayong katawag na 5 senses. Sense of seeing, mata, hearing, smelling, tasting, and touching. Yan po ang function. Yan ang trabaho ng katawan. Ngayon, ang kaluluwa, ano? Ang kaluluwa, yun yung mind, emotion, and will. Kung gusto mo, ayaw, ito ang magdedesisyon. At yung totoong ikaw, ito yun. Dahil ito, bahay mo lang ito. Bahay lang ni Saul ito. Kaya, pag namatay ito, namatay ang katawan, hindi na makakarinig. Hindi na makakalasa. Hindi na makakaramdam. Bakit patay na kahit na pukpukin mo yan. Pero ngayon, dahil buhay ang tao, kunting kurot mo lang, di ba? Ramdam na yun. Yung sakit, ramdam na. Kaya himalay na. Ito ngayon. Itong spirit. Itong spirit, dapat yan ang nakakonekta sa Diyos. Kasi ang Diyos ay Espiritu. Amen? Amen. Ngayon, maraming mga tao, buhay. Buhay, nagugutom, nauuhaw,
Yan naman trabaho talaga ng katawan eh. Ano yung maghanap, magutom, ano ba yung ulan, ano ba yung nauuhaw. Yan ang trabaho niya kasi yun. Ramdam nito. Alam nito. Pero itong spirit, kuminsan, patay. Bakit? Hindi connected sa Diyos. Kaya kung marinig natin patay ng spirito ng tao, wala siyang interest sa mga bagay tungkol sa Diyos. Marami ngayon. Kaya narito tayo eh. Bakit? Connected ang ating espiritu sa Diyos. Amen. Kasi ginagawa natin ito tungkol sa Diyos. Amen. Pero mga tao, ayayahan mo pumunta sa simbahan. Ayaw yan. Bakit? Wala siyang desire tungkol sa Diyos. But disconnected ang spirit niya eh. Kaya dapat, kung gusto mo mag-chat, mag-text, lagi ka magpapaload. Dahil pag wala kang load, disconnected ka sa smart o sa load. Tama? Ganun din sa Diyos. Baka ang spirit mo hindi connected, apektado ang iyong buhay. Tandaan mo, ang sabi ni Paul, pakabanalin ang buo niyong pagkatao. Maraming mga tao, hindi po satisfied. Hindi kontentado. Bakit? May hinahanap po ang kaluluwa. Dahil ang magsusustain ng pangangailangan ng kaluluwa kung ano ang nahihigo ng iyong spirito. Hallelujah. Kaya pag umaawit tayo, tiyakin natin na yung mensaheng yun ay talagang tapos, hindi lamang sa bibig. Kasi maraming umaawit, bibig lang, dahil kabisado na eh. Pero walang talag sa puso. Walang dating. Kaya maraming pupunta sa church, sila'y sumisimba, pero hindi talaga nakasamba. Ang sabi ng Bible, worship Him in spirit and truth. Dahil ang Diyos ay Espiritu. Amen? Amen. Sabi ko, hindi kayo ng mensahe. Gusto ko lang dalhin, itama, at ipapasok tayo sa church. Tiyakin natin, connected tayo ang spirit natin. Kaya kita yung mga worship leader, nagpipray mo na yan. Tinitiyak nila na connected sila. Dahil ang hirap po, tatayo dito, na wala sa kalooban mo ang ginagawa. Hindi lamang sa sarili mo. Worship team, makinig kayo. Hindi lamang sa sarili mo, hindi ka mape-bless. Magdadamay ka pa ng iba. Kaya mahigpit po tayo dapat sa lahat ng tumatayo sa harapan. Tiyakin natin ng spirit na connected lagi sa Diyos. Amen? Amen. Pwede ba natin palapakan ng Panginoon? Salamat. Huwag tayo masyadong pupokus sa kailangan ng laman. Kung ano ang ating makarinig, iinumin, kung ano ang ating pupuntahan, laging gusto yan eh. Pansin nyo, yung napunta yung Tagaytay, sawa ka na sa Tagaytay kasi lagi ka na doon. Kaya ang laman na yan, gusto natin makakita ng bago. Maging sa church, lagi, makarinig ng bagong awit. Parang nananawa ka. Bakit? Kasi may problema yun. Hindi connected ang Espiritu. Pero pag connected ang Espiritu, kahit na lumang awit yan, tumatalag yan. May Amen. dating niya. Amen? Amen. Hindi pa may nang awit sa church. Kahit isa lang, kahit na puro lang eh. Pagka-connected ang iyong spirit, grabe. Pusog na pusog ang kaluluwa mo. Tanda ko, hindi lamang mapusog ang iyong laman. Dapat balanse. Pusog ang laman, pusog ang kaluluwa. Bakit maraming nahigo ang espiritu mo sa Diyos ng Espiritu? Praise the Lord. Hallelujah. Are you ready? Amen. Presence ng Lord ngayong umaga. Sa book po ng Isaias, ang sabi doon sa Isaiah chapter 18 verse 4. Isa lang po. Isaiah chapter 18 verse 4. Isa na, pwede bang sundan niya, kalalo. Mabasahin ko po, sapagkat ito ang sabi ni Yahweh sa akin, buhat sa aking kinaroroonan,
tahimik akong nagmamasid. Parang sinag ng araw kung maaliwalas ang langit. Parang ulap na may dalang hamog sa tag-araw. Ganito ang sinabi ng Panginoon sa akin, ako'y tatahimik at aking mamasdan mula sa aking dakong tahanan, gaya ng malinaw na init sa sikat ng araw, gaya ng ulap na hamog sa init ng pag-aari. Ayaw din. Kung minsan naisip po natin, parang yung mga panalangin natin hindi dinirinig ng Diyos. Bakit? Sapagkat nagtatagal. Minsan, na para bang ang Diyos ay nagpapabaya. Dahilan kung bakit tayo minsan nangihina. Dahil nag-pray tayo, parang walang sagot. Nawalan tayo ng pag-asa,